Okay. Mayor, yung local, ano natin, hog industry natin, paano sila babangon? Well, they have the proper technology. No, meron na sila. Pero yung ASF, hanggang ngayon, wala pa sila solusyon. Sinasabi nila sa akin, wala pang vaccine. There was a vaccine allegedly introduced by one Asian country, pero mukhang hindi pa effective. Siguro, pagsasamahan ng support ng gobyerno, pag-support ng gobyerno, sasabihin ng mga congressors, itigil nyo yung importation ng karne ng baboy. Huwag naman ganoon. This is a check and balance. Kasi pag there's shortage ng supply ng domestic pork, then imported goes in. Kaya nga may MAV eh. Yung MAV ang nag-stabilize eh. What do you mean by mob? Minimum access volume. Okay, Meaning okay. you cannot import as much as you want. No? Okay. So, pag may MAV ka, that's it. Pag gusto mong sumobra, it will be an out quota, which is higher pagdating sa taxes. So, yun lang ang gusto. Ngayon, kung nagkukulang ka, mag-import ka. But, nung outbreak ng ASF, former President Duterte issued an executive order increasing the MAV because of the shortage of supply of pork. Okay. I don't know kung whether that was permanent or temporary. Pero nag-issue siya doon. Ganon. That is a check and balance. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ay, sa sibuyas. Sino masaya ngayon? Ang mga magsasaka. Totoo magsasaka. Pero sino malungkot? Yung namimili ng sibuyas. Magkano ang sibuyas? Ang farm gate price, I think, ang cost of production will be siguro mga 20 pesos yata ang cost of production nila sa magsasaka. Pag binenta nila ng 30 pesos yan, kahit paano, okay na yan. Pero pag umabot ng 45, 50 pesos, happy sila. Sino naman hindi happy? Bibili ka ng sibuyas, isang piraso, o minsan 10 piso. Yung household, hindi sila happy. Anong ginagawa ng iba? Nag-i-smuggle. Ano dapat? It's a check and balance. Pero, kung kulang, magdagdag ka. Kung sobra, huwag muna. Ganyan na nga. Pero ang farm gate price yata ngayon is something like 22 22? to 25. So madali sila na. Kung cost of production 20, di konti lang kinikita. More than 20 daw, sir. More than 20. Ang cost of production. Well, isang solusyon doon, yung ginagawa nilang storage. The problem is, paano siya magsasaka? Oo nga. Hindi kaya magsasaka mag-storage. Hindi, lalagay siya storage. Pagkatapos, ang iniisip ko, parang yung coconut levy nung araw. Okay, magpa-storage ka. Pero, gaano ba karami ang pinasok mo sa storage? Let's say, worth 1 million. Ang gagawin ng mga ahensya ng gobyerno, let's say, Department of Agriculture, with conjunction with the mga banks at saka bibigyan ka ng loans na in a way na hindi malaki ang interest. But not 100% doon sa nasa storage mo. Say 50%. Para mayroon kang gagamitin during the time na nasa storage ang mo. So I think iniisip naman nila, pero it's a matter of how they will implement it. Kailangan marami ang nag-iisip dyan. Di, ako naman, inilagay ko sa storage, makakahiram naman ako. Yung interest, magkano lang? Say 10%, 8%, okay lang ako. Kesa naman nang bibili sa akin ni trader, pagbili niya, tapos na. Tapos na. Sinong kikita? Si trader, dahil marami siyang pera. Siya naman ang mag-i-storage. Siya mag-storage. Siya kikita. Yan yung nangyayari talaga ngayon. They should find a solution to that. Yeah. Yun ang importante.
Sir, doon sa hog industry, dalawa yan, di ba? Yung commercial farms Backyard. at saka yung backyard. Yeah. Yung backyard, kawawang-kawawa. Nowadays, I think yes. Oh, well, I think Tumigil now sila they're lahat. making money now. Ah, talaga? Ang problema ng backyard, bibigyan ng mga support ng mga LGUs. Bibigyan sila ng mga biik. Yung mga binili nilang biik galing sa mga tinamaan na farm. Then, Yung mga baboy dyan yung mga baboy sa mga barangay, tatamaan. Yari sila. Yung nangyari yan. Not to mention, of course, without exception, Bacolor. Unti-unti, bumabalik na yung mga backyard racers. okay. Maganda ang intention ng pamahalaan. Bibili sila ng mga biik, pamimigay sa mga magsasaka. Ang mga backyard racers. Si backyard racer naman, siyempre, excited yan. Uy, meron akong baboy, meron. Not realizing, they were sourced. Hindi mo kasi maiwasan yung interest ng iba. Uunahin pa yung kahit na may sakit kasi nakamura siya. Kailangan ang magbebenta, it's a farm which is accredited na wala siyang sakit. Pabibid nila. Yung magbibid, yun ang bibili. Bibili ba ng mahal yun? Hindi bibili naman. Ano nangyayari? Tatamaan yung mga... Tinamaan ulit after the incident. Well, it's not an exception. Kasi supposedly, I heard from one of the feed mill company na kung mag-start ulit mag-alaga yung mga backyard, totally babaguhin yung sistema. Na dati, backyard, walang pakialam sa biosecurity. This time, part na yun ng cultural management talaga. Ang sinasabi niyo ngayon, yung stocks na pamimigay pa lang, palpak na. Oo. Kasi yung interest ba para kumita, gusto nila malaki. Kung ako, no one can participate except the farmers, the hog raisers, accredited. Sa kanila, wala na middleman. They will inform mga hog raisers, who among you is interested to supply piglets? Hindi yung middleman. Ang middleman, gahanap siya ng makakakita siya. Bibili siya ng mga reject na baboy. Pagdating sa buhay yan ng mga 3 linggo, 1 buwan. Maya-maya, babagsak. Bakit? Pinanggalingan. Tinamaan ng ASF. And that's true. Sino man ang makakarinig sa akin, they cannot object to that. It's true. Bakit? Yung pinagbibilan nila, kilala ko pa kuminsan eh. Kilala ko. Dito lang sila eh. Nag-iikot-ikotan lang. Sabi ko, hindi nila masosolve ang problema sa ASF. Never. Why? Si hog racer, tatamaan siya. Imbes na i-declare niya sa gobyerno, tinamaan ako. Tapos isa-shut down. Ku-quarantine lahat. Hindi. Ang gagawin niya, hahanap siya ng buyer. Unti-unti nilalabas niya. Titigil bang pag-spread ng ASF? No. Hindi. Kasalanan din nila. And I know. Alam ko. Pag maririnig nila sa loob-loob na, oo, tama yun sila. They cannot deny that. And I can tell them that. Totoo naman sinasabi ko sa kanila. Sasabihin ko sa kanila, kasalanan din ninyo eh. Tinamaan na kayo. Tapos, siyempre, ayaw nila na maperwisyo malaki. I-unload nila. Ganyan na, no? Sir, sa problema na to, total, kayo'y within the industry. At sabi mo nga, pati nga world market, sinishake mo. Ano po, sir, ang nakikita niyong solution dito sa problema? Maraming nakakapagsabi sa akin kung makakatulong ako. Bakit hindi? If I'm welcome to the group, makakatulong ako. And I can sit down with them. May mga ideas ako na makakatulong sa kanila. But let's do it right. Walang shortcut. Let's do it right. Kaibigan, maraming kaibigan. Kasi pinagkukunan sila ng baboy eh. Marami tayong kaibigan na mga nagbababoy. I can help sa industry. Yung mga itutulong ko.
makakatulong ako. Matagal ng panahon pa ni Secretary Lorenzo, GMA, during the time of GMA. Ayaw na ayaw ni President GMA noon na mag-aaklas yung mga ayaw na ayaw niya yun. So narinig niya, pinakiusap kami. So ginra niya yung request namin. Pwede naman natin matulungan. Pero pag-usapan. Kasi kawawa yung industry ng baboy. Okay, sir. Going back to Pampangas Best, sir. Ang lawak ng pinag-uusapan natin. Ganon-ganon tayo. Oo nga, sir. So, may ano pa. Kasi, well, from the start, kayo nag-umpisa, nagkaroon kayo ng competitors, but pag sinabi mong Tocino, still, no, Pampangas Best, though kahit na may mga malalaking brand na nag-introduce din ng Tocino, but pag Tocino, Pampangas Best. Sir, may ano pa kayo? May mga gusto pa kayong ma-achieve? Alam mo, kahit na sino, ang progreso, hindi nililimit Para bang pag-aaral din yan Gusto mo pang matuto. Sino ba naman na lumalaki ang pamilya ng mga Hizon, third generation, first generation ng mga magulang namin, second generation kami. Bagamat ganyan ang kumpanya, pagdating ng mga paghahatian ng mga third generation, hindi na ganun kalaki yan. Dami namin. Yung mga third generation, kulang sa 100. Ang mga apo ng nanay ko, tatay ko, lalo na yung mga fourth generation, sa dami-dami namin. 12 kami magkakapatid. Tapos yung mga anak namin, kulang sa 100. Yung mga apo, marami. So, ang importante, kasi kung titigil tayo, parang kamukha na lang natin yung abacus, na hindi na tayo nag-iisip. Kaya, we keep on making innovations or finding solutions to get bigger and bigger. Palagay ko, wala naman siguro masama doon sa nag-aangan kang lumaki pa. Huwag naman yung sasabihin na sobra ka naman Basta naman maayos naman hindi ka naman na nagiging unfair sa mga katabi mo. Everything is there's free enterprise. You're free to grow big as long as with fair competition. Wala akong nakikita masama doon. We still would like to grow big. Okay, Mayor. Ano po ang message mo sa audience natin? Well, siguro ang masasabi ko, gusto nating umasenso. Ang pinakamahirap na lagi nating na-encounter kung paano natin umpisahin. May mga naumpisahan tayong maybe they were failures, pero huwag kang tumigil sa pag-attempt na umangat. I'll give you a very good example. Bagamat medyo tatagal tayo ng konti na naman. Sige lang, sir. Kung sasabihin message, konti lang yun. If you are taken in a forest, sa isang kagubatan, let's say 5 kayo, at sino man ang unang makalabas, siya ang makakapremyo. Okay. Pagdala nila sa inyo doon, yung mangilan-ngilan, nagsimula na silang lumabas. Ikaw, nandiyan ka sa gitna. Makakalabas ka ba? Hindi. Halimbawa, yung mga unang lumabas, naka-encounter sila ng mga obstacle tulad ng may mga hayop na delikado. Babalik sila ulit. Pero after a while, they will try again until such time, makakalabas sila. Ano ibig sabihin? Huwag po tayong tumigil. Eventually, aangat din po tayo. Marami pong mga tao, hindi man sila umasenso nung panahon na sila ay 20 anyos, 30 anyos. One of which, sabi nga, KFC, 65 years old, Colonel Sanders, marami dyan. Si yung
yung artistang itim, yung lumabas na Diyos na, ano, parang Diyos. Morgan Freeman. Morgan Freeman. He got his break at the age of 55. No? Well, may kanya-kanya pong panahon para sa atin. But, maganda na po ang maagang mag-umpisa kesa naman po sa uli. Maybe, yung mga nabanggit ko ng mga pangalan sa inyo, mga prominente, nag-start din naman po sila nung kababataan nila. Kaya lang, it was not their time. Yeah. Importante lang, umpisa po tayo, huwag po tayong titigil na maghangad na makaahon po sa ating buhay. Hindi lang po sa paggawa ng kabutihan, pati na kung paano tayo makakagawa ng kabutihan sa ekonomiya po ng ating bansa. Yun po ang aking may papayo. Ayan. Mayor, maraming salamat po. Nakot, ilang taon na yun nung hindi tayo magkita? 2 taon na? Yung ginawa natin yung inyong 2023. guava farm. So more than a year. More than a year. More than a year. I hope you will have more blessings with your project. Sa Thank mga you, sir. napapansin ko naman eh. At hindi ka rin tumitigil. Hindi yun tumitigil, sir. Hindi ka rin tumitigil. Ako yung natutuwa. Tignan mo, hindi ka tumitigil. Nag-i-improve ang mga views mo. And along the way, yung mga pangarap mo sa buhay mo, makakamtan mo rin. Baka nakakamtan mo na nga ngayon, di ba? Para hindi pa dumarating yan. May... Darating Meron, din. pero... Alam Sabi mo- ko nga, minsan nagtatanong ako sa sarili ko, ba't parang ang tagal? Ba't ang tagal kong makuha yung akin? Tignan mo ako, masasabi ko, well, I'll give myself as an example. Akala ko pagkatapos ng isang negosyo, nawalan ako negosyo sa pamimili ng baboy. But after a while, may pumalit sa negosyo ngayon. Real estate. Makakabili ako ng lupa doon, tapos may bebenta ko doon. Maya-maya, titigil ng konti, wala kang bibili. Pero, dahil siguro, naniniwala ako na may divine intervention din sa buhay ko. Maya-maya, meron na naman mag-aalok sa akin ng mga lupa na pwede kong pagkakakitaan. Sabi nga, buti pa yung mga ibon sa bukid. May tiwala sa Panginoon. Hindi nila inaalala ang kinakain sa pang-araw-araw. Sino nagpapakain sa kanila? Wala. Bakit sila nabubuhay? Naniniwala sila sa Panginoon. Magtiwala lang tayo. Pero, paano ka makakain kung hindi ka lilipad kamukha ng ibon na yun? Hindi ka makakakain kung nasa puno ka lang. Kumilos tayo. Yun ang may papayo ko po. Kumilos po tayo. Huwag po tayong tutulog-tulog. Palagay ko, may awa po ang Panginoon sa atin. Okay. Thank you, Mayor. Sige. At kung ano yung mga naitutulong ko, ay palagay ko. Kasi sa lahat ng mga ini-interview, ako kasi pag magbibigay ng analogy, iba. I got that from my mother. Hindi lang yung widow lang. I extract words of wisdom from sa banal na kasulatan. Kaya, tama nga naman sinasabi nito. Yung mga examples ko. Susunod, ang interview mo sa akin yung Wagyu. Wagyu. At meron tayong sample na nun. O ito, kinatay na natin. Ito ang produkto. Wagyu na sa susunod. Pag may visa ka, iba naman. Matagal na yung Wagyu mo, sir. Tao sa date. Di ba may mga lumalabas na ngayon, na Wagyu sila? Maraming pinagdaanan na problema yon. Marami na akong matrikula doon, pero hindi ko tinigilan. Kasi pag meron akong bisita na pinatitikman kong produkto ko, tuwan-tuwa ako. Happy ako. And for me, you will get the best dates sa California. I'm not an expert, no. For me, yan, mahirap kasi sasabihin ko, oh, you're not even an expert on dates. So, ang katuwiran ko, kasi pag maraming tubig
ang isang fruit-bearing tree, mas makapal ang flesh. Kaya tignan mo yung mga sampalok na Thailand, dahil pinapatubig nila, pag kinain mo, Maraming makapal ang laman. flesh, yung laman. Ganyan din ang mga ano sa Coachella. So, makakapal ang laman dahil pinapatubigan nila. May irrigation kami doon. Pero binibili namin tubig, binabayaran namin. Kaya lang, nakakatuwa. Imagine, may Pilipino pala nagtanim ng date sa Amerika pa. Sabi sa akin nung Mexicano, sabi niya, how did you find out? You're on the other side of the globe. How did you find out this property? Sabi sa akin. Eh, sabi ko, we're searching in the internet. Sabi ko. Sabi niya, many people are looking for property just here. And then, you were the one who were able to buy it. And you're on the other side of the globe. Mura ko nabili yun. Ilang acres yun? 35. Mas malaki ang hectares. Merong isang nag-Pilipino doon na nagpalaisdaan. Tilapia, kilala, kaibigan ni Secretary Piñol. Tagal lang yung pagbibideo, umabot. Almost 2 hours yata. 2 hours ba yan? Hindi ko napansin. Ang dami kasi nakikita sa loob eh. Ganun ba? 2 hours pala yan. Nakita mo yung sinend ko nung araw sa'yo na yung mga bunga ng dates. Apa. Tapos nakita ko yung sa Taiwan. Yung talong. Saka ano pa yung doon? Atemoya. Yung parang atis na malalaki. Oo. Ang tawag nila doon, atis na Custard. pineapple na variety. Apo. Pakita mo yung custard apple. Opo, malalaki. Parang atis lang yun. Parang atis. Paano mo na ako, nakapunta ako. Hindi mo nakita yung gano'ng kalalaki. Pero halos gano'n yun eh. At saka ang puno nila, hindi na nila pinalalaki. Hindi sir, ganyan lang. Sintas lang ng tao. Ganito lang. Oo. Tapos kalbong-kalbo talaga siya. Tinatalian nila. Para hindi yung sanga hindi pumunta sa itaas. At saka, pag gusto nilang magbunga, pinupuron nila parang ubas. Oo, kinakalbo Pag talaga. lumabas yung sanga at merong bulaklak at naging na-pollinate na, puputulin na yun hanggang bunga na lang yung tapos babalot na nila ng Nakabalot. Incidentally, kailan kayo nagpunta ron? Ang ano po, kailan? First week of Feb. First week of First week of Feb. Nauna ako ng konti. January 16. Ang pinuntahan namin, Bayabas. Mansanitas yung gano'ng kalalaki. Pinuntahan mo? Yung green. Hindi, parang mansanas na. Ganito kalalaki. Pero, may net. May nakita rin yung in-interview mo na may net na ano ba? Tiga saan ba yun? Papaya, sir. Doon sa kanila, ang papaya nila, binabalot nila na plastic. Mabuti dito, hindi sa atin. Bakit? Tinanong ko bakit? Because of fruit flies. Pero dito sa atin, hindi. Yun ang naano ko. Makopa. Makopa, sir. Sarap. Pinuntahan mo? Hindi, nakita ko lang sa sa Kaohsiung, no. Nakita ko lang sa kalsada, binibenta na naka-box, pulang-pula. Ang makopa nila doon, medyo umaabot ng mga 8 feet. Mataas. Mas mataas ng konti. Ang kanilang mangga, kailangan yan. Ang mangga naman nila, distance 5 meters, pero hindi na rin nila pinatataas. Parang ganun, parang pagmamanage nila sa Madali, mag-harvest, madali at saka sa pagbabalot. Yung pinuproblema ko sa bayabas ko,
bakit yung Thailand, kako napakaganda balat. Nakita ko doon ng solusyon. Ano, sir? Binabalot nila ng, Umpisa pa lang. kahit ako binabalot ko, umpisa pa lang eh. Oh. Binabalot nila ng fruit foam. Sabi ko, Foam. yung fruit foam, sabi ko, paano malalaman kung ready na? Yung plastic, malabo. Yung gamit ko, yung malabong plastic hindi transparent eh. Ginagamit naman nila ng plastic, yun naman malinaw. Sabi ko, why? Ba't susunog ang balat? No, sabi niya, napoprotect yung balat ng fruit foam. O pagdating ko doon sa... Fruit foam bago yung transparent. Oo. Doon ko nakita, doon sa palengke, nakabalot ng fruit foam at the same time yung plastic, hindi tinatanggal. Oo, sabi ko, doon ko nakita, nakakuha ko ng idea. Pero yung technical, hindi nila sinasabi. Pero alam ko na yung technical. Alam ko na yun eh. Nasolve ko yung problema yun. Ngayon, doon sa Atis, yung kasama ko kasi, yung dati rin na mayor sa Candaba, sabi niya, mag-i-import daw siya. Sabi ko, paano ka mag-i-import? Yung mansanitas na yan, ang dami nandun sa atin, sa Pampanga. Oo, sa Pampanga. Hindi kamukha, sabi ko. Tsaka yung makopa niyan, kamukha ako. Yung namang Atis, meron ako, sabi ko, paano ka meron? Meron ako, sabi ko. Kaya, bago pa mangyari yon, last year, bumili ako ng mga rootstock na Atis, yung native. Meron naman akong mga, niregaluhan ako ng Atis ng ganun kadalaki. Malalaki. Tinanim ko yung buto. Nung lumaki at nagbunga na, yung ginagawa ko ngayon ng Mother plant. ng pangsayon. Oo. Unang-una, naghahanap ako ng kung sino magka-graft. Oo. Hindi ba naman ako marunong. So, pinanood ko sa YouTube. Pinanood ko, yung first try ko, ang success rate baka nasa 2% lang. Okay. 3% to 3%. Sabi ko, mukhang may mali. Tapos, nag-research ako ulit. Ang isang cause pala ng magiging mababa ang success rate mo, pag hiniwa mo yung sayon, huwag mo hawakan yung pinaghiwaan. Kasi magkaka-infect yung natural oils Sa skin. ng balat ng tao, which will infect ng at saka pag nilagay mo yung sayon, siguraduhin mong lapat na lapat at mahigpit na mahigpit para yung iba ginagamitan nila ng goma ng interior eh. Pag ginagano, so ibig sabihin mahigpit. So humanap ako ng yung plastic na matibay. Pag ginanyan ko, talaga mahigpit na mahigpit. Ang success rate ko ngayon, mas mataas. Nandun, yun, nakita nyo sa tabi ng gate. Tapos yung buhong yun, hama ko. Hindi ka pa nakapag-ano ng interview ng buhong ng Namhom, no? Hindi pa. Mag-interview ka, nasa Davao yun. Talaga sir. Hanapin mo. Dati siya ng, hindi ako magkamali, dati siya sa gobyerno, meron siyang Namhom variety and he is more than willing to share. Siyempre, mapopromote yung farm niya eh. Ano yung coconut yun, sir? No? O, yung Thai coconut. Okay. Ito yung maliliit. Yung maliliit, Na pero matamis. dalawang variety. Isa, matamis. Isa naman, bukod sa matamis, lasang pandan. Yan, pandan. Yun, puntahan mo yun. Among the 20 coconut, ang tumubo 18. Pero, nung sumibol pa lang, nilipat ko na sa medyo may moisture na tubig at lupa. Yung parang magpuputik, ayaw ng coconut. So, namatay yung iba. Ang nag-survive, 8. Pero nagbubunga na yung, meron na ako nagbubunga doon, dalawa. Mahigit na 4 years na. Pero, maganda rin yun. And para sa akin, ang gobyerno natin,
i-encourage nila. Encourage nila ang coconut. And that is another alternative para for export. Kasi ang buko natin, hindi masarap. Ang buko natin, dalawa ang pinanggagalingan. Ang galing sa western side, which is Zambales, Bataan, hindi matamis. Ang matamis nang gagaling sa Quezon. Quezon. Oo. For whatever reason, hindi ko alam. Yung tayong variety. Hanapin natin sa Davao. Punta Na, it's like 30 or 45 minutes from Davao. Hindi, mamaya. Tatawagan ko yung anak nung congressman doon. At tatanungin ko kung anong pangalan at saka saan bayan. Meron pa akong, galing niya ako ng US, no? Meron sa US na isang variety ng kalamansi. Napakalaki. Ang bunga. Ito ba yung nauuso ngayon na giant calamansi? Hindi. Iba? Yung nakita ko yung giant calamansi, para magaspang ang balat. Ito, hindi. Meron ka na yan, sir? Wala pa? Ang ginawa ko, kumuha ko ng mga buto, kahit na sinasabi nilang hindi raw magbubunga yung mga buto. No? It takes time. No? Pero, sinubukan ko. Kung kahit na pero sa susunod, mag-uwi ako ng mga sayon. Pagdating dito, iyan ko agad. Kaya meron akong eksperimento doon na yung sanga ng atis, in-overnight ko na binabad ko ng may ng papel na basa. Titignan ko kung ano ang success rate nung ganun kesa doon sa freshly cut na kalamansi yan. Ito ang relo ko. Orange, sir, ang ano? Pag naghinog, nag-orange, hinog. Pero pag hilaw, regular na kalamansi natin. Pero, kalamansi ito. Hindi tangerine. Laki. Ngayon, ang atin, at saka ito, kahit na maraming bunga, malaki pa rin. Yung iba, lumalaki lang ang bunga pag nagsisining ka. Ito hindi. Kahit hindi ka magtining, malalaki ang bunga. Yung interview mo doon sa Mindanao, yung malaki ito. Imagine halos siguro meron kasi nakininto dito. Binigyan ko malaki lang, sir. Ganyan laki. Nilagyan ko ng comparison. Yung Mas maliit konti. maliit lang konti dito, pero still, Oo, malaki. So may comparison ng nagpatanim ako ng buto. Titignan ko ngayon kung ano. Ngayon, ano ang objective ko dyan sa atis ko dyan? Maybe 15 years ago, pumunta ako ng Thailand. Dahil gusto ko ang atis. Bumili ako ng atis. Nung kinain ko, yung atis na yun, kahit na hinog, kahit pag binabalatan mo, hindi sumasama yung pinakalaman. Diba, pag hinog ang atis, pag ginayin mo, sasama na yung buto, no? Tapos kakin. Yung pag ginayin mo, balatan mo, parang nambalat ka ng... Balat lang. Balat lang, walang sasamang laman. Buo yung gano'n niya. Buo. Ngayon, pag hinog yun, ihulog mo sa simento, hindi sasabog. O, anong gagawin ko ngayon? Meron pa akong variety na titira nun. Didikot ko sa mga pinuno. So, sila magkukusang magpopollinate. So, yung bunga malalaki at kukunat ang laman. Ang Thailand, wala pa noon. Baka sakali, it will be the first ang akin. Tinanong ko sila wala ba kayo ng mga variety na ganito? Hindi nila alam. So, sa Thailand naman, wala naman sila nung ganong kalalaki. Meron sila yung regular sa ang laki na atis natin. So, para merong darating araw, meron tayong pag-uusapan. Buti ito sumagot. Para makakuha natin ang pangalan, search mo na lang sa internet. Hello po? Pogs! Hello?
Pogs, Ay, good afternoon po. good afternoon. Naalala mo yung pinuntahan nating na may Thai coconut diyan sa Davao? Opo, Ano kasing bayan nila? Kabakan. Kabakan? Kabakan, sa Cotabato. Ano ang pangalan ng doktor? Si Dr. Pamplona po. Doktor. Okay, gusto niya ma-interview daw or na ano? Para doon sa Thai coconut niya. Kilala daw pala eh. Okay po. Ano po ang may tulong po? Ay, yun. Kilala naman daw niya. May number ka niya? Wala? Yes, sir. May number May kami. number naman daw siya. Tatawagan na lang daw. Kumusta na yung baka natin, Pogs? Ano po yan? Yung mga baka natin, kumusta? Meron pa rin naman po. Meron pa ba dyan sa Bulacan? Sa Bulacan, kukunti na lang po. Mga 50 na lang yan. Ganun ba? Opo. Oo. Hindi ka na nagawin ng Pampanga. Kasi hindi na po. Plano ko pa lang pumunta dyan ulit. Sige, pag nagawi ka, pasyal ka sa bahay. No? Sige po. Ha? Sige pa. Okay, sige. Okay. Okay. Sige po, sige po. Kilala mo si Dr. Pamplona? Yes, sir. Pero hindi mo alam na may Hindi ko alam. Ang alam ko lang sa kanya, mangustin sa durian. Oh. And I think he will be very happy. Alam ko meron din siyang he will be very happy. Sa likod lang ng bahay niya ang dami yung mother tree niya Yung mga pinagkukunan. Last year, dapat pupuntahan ko siya. Isisingit ko siya dapat nung pinuntahan ko si Sekmani. Pinyon. Pinuno ni Sekmani yung schedule ko. Kailangan ko na bumalik na Manila, hindi ko na pinakancel ko muna At least may time. Di, kahit naman ako sa kanya, masisiyan ako. Kahit paano, you will be promoting yung mga Thai variety na coconut. In which, imagine how much do they sell it here? Isa 150 yata. Pero sa Thailand, mura lang. Ang tao kasi what is rare, yun ang gusto nila. Tsaka masarap. Masarap. We were about to to buy seedlings from them. Ang problema, wala kami. Ang problema dito naman, yung uwang. Yun ang problema. Unlike doon sa lugar ng mga mahangin, sa Sambales, pwede yan. Para bang tinataboy ng hangin yung uwang. Dito, nagtanim ako ng tissue cultured na makapuno. Ang ganda. Halos nagwa 100%. Nagka-infestation ng namatay. Kopulisa. Yung buwan na sayang. Namatay lahat. May natira, mga ilan nila. May natira. Sir, ang ganda na table mo. Hindi to, walang varnish to, sir, no? Natural. Wala. Ito yun. Ito na yung, ito yung ate, sir. Tumutubo na yan. Ito na. May mga tumutubo na. Sa may transplant yan, sir. Sabi ng bayaran. Doon din. Meron bukid, meron. May ilang hektarya pa yun ng available. Mga 6 na hektarya pa. Tapos ito yung mga ano, sir. Apo, Dr. Pamplona. Sige, sir. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.